Alright, no? So, for today's video is, let's talk about airport. So, ano lang, fresh na balita lang to. Tingnan natin kung ilang minuto lang. Yan, so 12 hours pala, no? So, Clark International Airport ang nag-post na page. Tapos, ang sabi dito is, Clark International Airport hailed. Paano babasahin yan? Diyos ko, Mio. Maring-mara. Hailed as one of the world's most beautiful airports under the Prix Versailles Laureate. So, ano ibig sabihin yan mga hagala? Ako, di ko alam, no? So, open pa yung comment box ho natin. So, pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe dyan kung ano ibig sabihin nitong under the Prix Versailles Laureate, world's most beautiful airports. Ibig sabihin ba niyan ay world's most is siya talaga ang pinakamaganda? Tapos, syempre, dadako tayo sa comment section kasi ganun yan naman tayo mga Pilipino, no? Mga marites tayo, no? Talagang nag-i-enjoy tayong mababasa ng mga komento ng netizens, pulso ng bayan. So, yan, no? May nagsabi na maganda nga, ang mahal naman ng ticket kapag dyan ka aalis. Taga-Angeles ako, pero sa Manila pa din ang departure ko. Kalaking mura pa din. Oh, may isa nagsabi, no, na World Architecture and Design Award only. It does not talk about the service though. Lol. Okay? So, yun naman masabi. So, dalawa tatlo lang yung mga medyo may pagkaniga ang dating, no, sa itong declaration na hailed as the most, 'di ba? Beautiful airport. So, the rest is mga magaganda naman ang mga komento. Karamihan, no. Walang sinabi yan na worst airport in the world. Okay, natawa ko doon. So, the best pa rin ang naiya. Bakit hindi nabibigyan ng distinction sa ganiyang larangan? Laglag bala sa airport is the best. Amy. Okay. Flew to Hanoi via Clark Airport last week. Maganda nga talaga siya. Still needs more shops and restaurants. But yes, it looks like it will be at par with other airports hailed as beautiful. So yun, para sa akin, magandang airport sa akin is NAIA Terminal 3, si Mactan International Airport, and si Clark na International Airport. At saka siyempre Davao City, no? Hindi tayo papahuli. Maganda rin ang Davao. Sa structure, sa formahan, basta maganda ang Davao, no? Lalo na sa mga ground staff personnel. Walang halong biro ho yun mga hagala. Although, I don't know, when it comes to beauty, di ba, sabi nga nila is subjective. Diba? Subjective means depende sa no, sa iyong preference, sa iyong influence, kung paano mo tinam yung mga bagay-bagay. Kumbaga parang beauty is in the eye of the beholder. Pero pagdating siguro sa mga facility, parang meron yatang tinatawag na standard, no? Standard of judging para masabi na maganda yung facility, beautiful airport. So, beauty is in the eye of the beholder. Depende, no? So parang subjective siya ba? Pero siguro sa mga airports and mga facilities, meron silang tinatawag na standards. Kumbaga, pamantayan kung paano i-judge yung isang lugar, isang criteria. May criteria for judging, no? Kung paano i-judge yung isang facility, ganitong airport, kung para masabi siyang ay maganda. So, para sa akin, maganda sa airport kasi ganda ng kanyang nung green fields. Talaga, no? Wala kang makikitang mga... Basta maganda siya, Davao City, pagkalapag mo, para iba yung ambience, no? O baka dahil taga Davao lang siguro ako, no? Parang I love my own. Ganun ba yun? Pero marami mga taga Davao din na talagang hindi rin talaga agree na sabihin maganda ang airport ng Davao. Kasi napaglumaan na daw, walang ka moderno na pag-iwanan, di ba? Ng mga ibang airports. Anyway, para sa akin, bawi na lang tayo sa mga ground staffs and mga airport personnels na napakabait din naman, napaka-accommodating in fairness naman, di ba? Tapos maliban dyan, ito pa, ang ganda kaya dito na tanawin, And I love Davao. I mean, Davao life is here. Jose Maria College, tapos Kingdom of Jesus Christ, ni Pastor Apollo Kibuloy. Tapos Mount Apo, tanaw din mula dito sa airport. Maganda, no? Pero congratulations sa Clark International Airport kasi yan nga nabigyan kayo ng parangal. Kasi 'di ba si dapat 'yun? Si 'di ba may award din si Mactan Airport. So ngayon ang na-awardan ay si naman si Clark.
So ngayon, tatanungin ko kayo kung ano ba ang ibig sabihin ng ano, ganda ng airport. Ibig ko sabihin ano ba ang criteria for judging? Ano ba yung pamantayan, di ba? Sa view, sa landscape, or sa mga sa ano, sa formation, sa structure. Ano sa tingin niyo? So, kung sabihin natin na sa landscape, maganda ang landscaping ni ano ha, ni Davao City, in fairness hihingalin ka talaga pag aakyat ka, pero tama na naman yung trail, di naman talaga yung nakapagod akyatin. Tapos saan pa ba tayo na ano, nakapunta na mga airport? Clark, magandang Clark, pero para sa akin hindi ganun kaganda si Clark kasi ano, ang layo ha. So hindi siya maganda kasi yung taxi doon, meron akong maganda siguro sa forma, sa face. Beautiful face, beautiful structure pwede, pero so ibig sabihin hindi kasama yung yung service, di ba? Hindi siya magre-reflect, no. Kung sinabi maganda, hindi siya ibig sabihin hindi kasali yung services ng mga taga doon. So para sa akin parang hindi kasi maganda siya, andun na yun, yung maganda. Tapos kaso nga lang medyo meron tayong ma-experience doon na parang hindi rin maganda pagdating sa taxi fare, no. Kasi nung time na andun ako, nagpanggap ako na pasahero as if sasakay ganun. Parang may something sa mga taxi driver sa Clark Airport. So I don't know kung may naka-experience na dyan na nanonood ngayon nito sa aking vlog. Pero hindi pa naman kumpirmado, di ba? Pero ramdam ko lang na parang magkano ba yung nito kuya? Sa pagkano? Depende. Hindi yung yung ganito, ganyan. Basta parang natutulakan sila, parang may something. Hindi nila masagot-sagot ng diretso yung aking tanong. Kung magkano ang pamasahe, magkano yung gagastusin doon, ganito, ganyan. Kumbaga parang kumukuha sila ng ng tiyempo na mag-isip pa sila kung magkano tatagain nila, kung makakapera ba sila sa or something. Parang gano'n naman, pero hindi pa yun sure. Pakiramdam ko lang yun, no? So sa husgado naman, sa harap ng piskal, di ba? Or sa mga abogado, di ba? Hindi naman talaga din counted ang feelings, di ba? Sabi ka lang, wala kaming paki sa nararamdaman mo. Pero meron sa'yo, di ba? Mga tinatawag na intuition, di ba? Na yun ang parang iba no. So yun ang intuition ko dun sa mga taxi, na maganda pa naman ang taxi nila, kaso nga lang parang may something. So if ever na pupunta ako dun sa Clark, sasakay ng galing sa airport papuntang bayan ng Clark sa proper, ayaw ko mag-taxi, no. Meron naman silang bus dun, may mga buses, marami. Tapos gusto ko sa Cebu, sige, i-rank natin. I mean, kumbaga hindi ko na lang i-rank kung sino ang pinakamaganda, kung sino ang pinaka-the best na airport, pero sabihin ko na lang yung experience ko. So sa Terminal 3, ang ganda, the best. Kasi ang daming tindahan, ang daming mga shops, ang daming mga pwede kang mag-shopping, pwede kang mamili ng mga gamit, may mga fast foods, ang dami. Basta para na rin siyang mall, no? Sinihan na lang talaga yung kulang. Para na siya, pwede na siyang tawaging mall, shopping mall, no? Department store or shopping malls. Tapos si naman, okay din ang taxi doon, no? Depende. Mayroon naman talagang regular taxi doon. Basta ewan ko lang kasi may mga nagsasabi na sa comment ko doon sa aking vlog na taxi sa airport sa NAIA, sa may Terminal 3, na nga daw, tinaga pa rin sila, no, ng driver kahit pa sila ay regular taxi, nakapila doon sa may DOTR assigned booth ng Department of Transportation. And then ako sa akin wala akong masabi sa NAIA. Pero syempre ang mga OFW madalas, no, yung mga naka-experience ng mga hindi rin maganda, no, ang tawag nito, napaka-incompetence, no. At saka yung napaka-incompetence ng ng mga serbisyo ng mga taga NAIA. Anyway, so punta tayo sa Cebu, sa Mactan. Para sa akin si Mactan ay ang ganda kasi ang napaka-honest ng mga taxi driver, no. May mga iba nagsabi na hindi daw honest ang ibang mga taxi driver sa Cebu, pero parang unfair, no, parang kabalitaran sa aking experience. Kasi nung ako nagpunta ng Cebu, ilang beses din sumakay ako ng taxi sa airport, hindi naman ako laging nakasakay sa pinsan ko na taxi driver. In fact, isang beses lang 'yon. Hindi talaga lagi. Okay, dito tayo para makita natin yung Mount Apo, yun, no. Mount Apo, Mahagala. So mababait yung yung mga taxi driver sa Cebu. Tapos meron silang pagkainan, no? Meron silang McDonald's, meron silang Jollibee. May McDonald's ba? Parang Jollibee na yata. Basta maganda. Tapos lalo na yung sa international, sa domestic lang ako nagpunta sa sa Cebu.
Pero sa international hindi ako nakapasok kaya di ko masabi kung gaano kaganda. Doon ako sa labas nun. Nagpunta sa Terminal 2. Yun lang. At ano pa bang gagawin natin mga hagala? Papasok na tayo dito. Maganda nga ba si Davao Airport? Sa akin, masasabi ko maganda siya. Ang hindi lang maganda pala dito yung parking space, parking area kasi kapag gabi, hindi mo makikita ang liit ng mga yung letter A, B, C, D, E, F, G, mga ganun, no? Yung mga assigned ba na number and lettering sa kung saan naka-parking. For example, may kasama ka na may sasakyan kayo, di ba? O naghahanapan kayo. Asan ka banda? Naka-park. Ay, ano ko sa letter D. Saan banda letter D? So, madilim. Hahanapin mo pa siya. Parang asan kayo dito letter D, di ba? So, wala kang mahanap. So, in that case, pangit ang Davao kasi hindi siya maganda yung yung lettering, no, hindi malinaw unlike sa Cebu and Naiya na ang lalaki talaga ng numero no nakalagay na B1, B2, B3, B4 sang ganun, no. Tapos ang pangit din pala sa Davao may pangit din, no. Ang pangit dito sa Davao is walang maupuan, walang waiting shed, no. Walang magandang tambayan ang mga susundo ng mga tawag nito, mga taga Davao, no? For example, merong susunduin. So wala kang choice kundi diyan ka lang uupo. Tingnan mo, kita mo yung mga tao nakaupo diyan. So sila yung mga kawawa. Yung mga upon arrival naman, yung dumating, kaka-landing lang na while waiting din sila sa kanilang mga sasakyan, service and mga sundo, at least meron silang maupuan dito. Yan. At saka bago lang yan ha, dati wala yan. Ngayon, parang ngayon ko lang napansin kung meron man yan dati 10 years ago na. Congratulations, no. So hindi ko lang namalayan. For example, yan sila, sundo yan sila. Hindi sila pwedeng pumunta rito. Hindi sila allowed. Diyan lang sila. So kagaya nito, mainit. Saan sila uupo? 'Di ba diyan lang? Meron naman ding merong mga kantin. Ang init din kaya doon sa may kantin kahit pa open air. Pwede silang sisilong sa itong may ganito. Pwede rin. Basta hindi siya friendly para sa mga susundo, no? Hindi siya airport friend, hindi siya ang tawag dyan, sundo airs manunundo friendly. Di ba? So yan ang pangit sa Davao, hindi maganda. Pero yung mga staff mabait naman. Ayun, diyan lang sila nakaupo. So what if kung uulan? Di ba? So mababasa yan sila panigurado. Ito yung ito naman yung arrival area para arriving passengers only. 'Di ba? Kita mo si ma'am nakaupo siya dito kasi mainit dito. So hindi siya maganda. 'Di ba ma'am, no? So taga-asa ka ma'am? Taga Cebu. Taga Davao ko din. Taga Davao, bikag Cebu. So sa Cebu no naagid sila lingkuran ang mga musundo, 'di ba? Tanawa to mga manundo ay naara sa gawas. Kung muulan, nasyak ka, Nagawas na ako, di sa Cebu mo. Bigyan tapan. Hindi ako natambay sa sud. Kami, pagawas naman, out na yun. Di ba? Init kayo, no? So, kung nakay kauban upat. Nindot ng Cebu, no? So, pero okay naman na siya. So, kung upat mo kabuok, ang imuhang duha ka kauban mapasok, masunog. Kay init man. Sa Cebu kay naay kay matambay ang gisasulod no bugnaw. Sa Clark kana. Gawas ba mapaabot. Abaw, pares na ako mapaabot ko sa kong kasen kay Japan pa man siya. Oo. 8:30 ang abot. So dito ra mi kami sa sud sa. Lagi. Shout out kay sabay. Nga pala sino kaya in charge nito, no? Department of Transportation, Tourism, di ko alam, no? Kung sino in charge itong airport, pagandahin na sana to. Example, kana sila. Sir, pwede mga tana, sir. Pag maulan, sir, ba, asa na sila maadto? Kanang mga manundo ay. Actually, pwede na sila doon. Tapok. Dire sila tapok? Asa ma'am? Magsundo sila? Lagod sila sa atbang. So, kung maulan, basa sila, no? Order sila. Pwede sila diyan. Oo. Initiative na sila. Basta kay pag makita nato ang mga manundo ay sa paggabi walay ulan, walay init, nadara galaray oh. Grabe ka indecent. Samantala sa Cebu, sa Cebu. Mao lagi ni hatod ka. Ha? Hatod ka. Pwede na ka makasud. Di ba? Pero dili sa Terminal 3, nice po sa Terminal 3 mao gyapon. Pero kung dili Real oy kay drao nagpasad ang mga tao dra maglumbay. Nya, pagkagabi kung nakay kauban, magpangitaay mo asa ka nga parking space dapit. Nara diri ang banda sa Bito, asa dapit ang Bito kay ngit-ngit man, di maklaro.
So, kisa in charge ano sir? Pananglit ano? Kisa ba in charge? Department of Tourism, Transportation? Wala yung mga coordination dito sa ka-facility mo. Kaap no? Uy, shout out sa Kaap. Atong pagwapuhon atong Davao ba? Dato man ang Davao. Dato ang Davao Afford nato magpagwapog airport. Pitay loya ba? Loya ang ano, mananduay. Nagdabaw doon ko, pero... Nice gyud ang Cebu. Bisa ko po, taga Davao ko pero gwapo kay Cebu. Gwapo kayo ang Clark, gwapo kayo ang Terminal 3. O Terminal 2, gwapo na po. Kayo kalsada, Davao. Pero ang Cebu, dagdag kay building. Building pa din. Dito. Oh, murag ano ba? Ang mga mananduay ba mura sila mga sinalikway gani. Walay mga bangko. Walay Manandoy dito ka makasunod na doon. lagi. Di kaya ako sa Cebu pa rin, akong gawan. Di ba? Nice kay sa Cebu, nice sa Terminal 2 sa Manila. Nice po ang Terminal 3 o nice po ang Clark. Oh, nakato ko dito Ay, shout out sa imong angga te. Angga nimo. Ivy. Oh, at shout out si Ate Ivy no. So ato sa naka-istorya gid sa Cebu naglag-lag sana all. Ari ko diri sa Imuhang kasi na pag Japan imong Japan, aboton. nagkuhan namin nagchat ang gabi niya. 8:30 Ayan. So shout out kay Ate Ivy no. So Gala the Explorer YouTube. YouTube channel. Ako ning i-vlog, ako ni upload doon niya or Pan. Kunya ti biya na ta ka Ate Ivy ha. Okay. Oo, sige. Regards ko sa mga sa Japan basig na ay cup noodles. Ay, pangkuhan namin diri, susuroy namin. Oh, sige. O sige. Fisherman ko diri. O sige, yan ato i-shout out siya Kaap. Dato kay Davao Kaap ba. Maghimo tag waiting shed para sa mga mga manundoay para waiting shed og kanang lingkuranan nga medyo disente ba no? O loy kayo murag mga sinalikway ba. So what if kung maulan or nadili ang ilang sundoon, di ba? Kaluya. Barikoson. Anyways, ato sa ko salamat ha. Bye-bye. So yun lang siguro mahagala. Maganda ba ang Davao? Yes, maganda naman no. So mababait ang mga mga staff and the mga airport personnel dito. In fairness, kahit paano. So that's all for today's video and bye-bye. Baka maiwan ako ng flight. Anong oras na? No, kumpiyansa ra kita. Shout out kay Ma'am Nits no. And Sir Ismail, maraming salamat sa inyong dagdag na pabaon, pa-snacks. Adios. Maganda ba ang Davao? Maganda ba ang airport? Siyempre maganda. Kaysa wala tayong airport, di ba? Pero siyempre shout out Kaap pala no, Kaap. Shout out Kaap na baka naman bigyan natin ng dissenting tawag nito, dissenting ward. Ano ba tawag diyan? Basta area, no? Yung ating mga susundo. Oh, gaya na ni Ma'am, galing siyang Cebu, na-compare niya, nasabi niya talaga na ang ganda sa Cebu. Hindi ka talaga papalabasin. Pagkalabas mo, pwede ka pa tumambay sa loob. Malamig pa. Okay.